Hello, magandang umaga po. Nasanay na po siguro kayo na lagi akong may pinakikita pagka bago po tayo magsimula sa ating Bible study. Ano po? Ngayon po ay tingnan niyo po itong harapan ng bahay namin dahil ah, tuwing hapon po ay napakainit dito kaya nilagyan po namin ng cover. Ayan po yung harapan ng bahay, nilagyan po namin ng cover. At kung makikita nyo po, parang mga ano po yung dahon, pero camouflage po yan na nabili po sa online nung hipag ko. Kaya ayan po yung kinalabasan ng takpan po namin yan ay sa bandang hapon nakakatulong po para wag masyadong uminit. Yan po yung camouflage na net na ikinover po namin. Yan po sa ilalim, kaya medyo kulimlim na, malilim na po yung gawing ito ng lugar na ito ng harapan. Ayan po ang camouflage na tumakip, kaya nakalilim, nakatulong po doon sa masyadong init ng araw pagkahapon. Ngayon po ay ano po ba yung camouflage na tinatawag? Ano po? Doon sa Wikipedia sabi po dito ay yung camouflage daw po ay is the use of any combination of materials, coloration or illumination for concealment, either by making animals or object hard to see or by disguising them or something else. Sabi po ng Wikipedia, no? Sabi po doon yun ay concealment o disguise. Ano po yung concealment? The action of hiding something or preventing it from being known. Yun po yung concealment. Yung disguise po, sabi ay gives someone or oneself a different appearance in order to conceal one's identity. Ano yung disguise na itinatago po nila yung kanilang identity. Marahil po ay nakukuha nyo kung ano po yung ating pag-aaralan ngayon. Ano po? Yung disguise, yung tinatago ang kanilang mga sarili. Ano po? Kunin nyo po ang inyong mga Biblia. Lagi po nating hahawakan yung Biblia natin pagka po tayo may pinag-aaralan. At buksan po natin yung Book of Matthew sa chapter 7 verse 15. Chapter 7 verse 15, ang sabi po dito ay watch out for false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Sabi po doon ay watch out for false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Ano, makikita po natin itong mga false prophets ay nakadamit ng sheep. Tinago po nila ang kanilang identity para wag po silang makilala. Ibig pong sabihin, para po itong mga naka-camouflage na sa ating mata ay para silang mga tupa, pero sa loob ay sila yung mga wolves. Ano po ang sabi po dun sa 2 Corinthians? Hanapin po natin. Buksan po natin ang ating mga Biblia. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Basahin po natin. Sabi po dito, for such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostle of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servant of righteousness. Their ends will be what their action deserves. Ayan, makikita po natin na nakadisguise po ito. Maging yung mga si Satan daw po ay nakadamit ng liwanag. Kaya ganun din yung kanyang mga tauhan, kanyang mga tagasunod ay akala mo angels of light, pero nakakubli lamang po sila at hiding po ito sa ating mga mata. Kaya ito po yung warning na ng ating Panginoon at ng kanyang mga apostol 2,000 years ago ay meron na po na ganito pong warning sa atin ng mga tao na nakasalamuha sa atin
sa mga believers, pero sila po ay mga false prophet, false teachers, or false preacher. Ano po? Pagka po sinabing prophet, ito po ay mga tagapagsalita eh. Kaya ito po yung makikita natin ng mga nagsasalita diyan sa pulpito na karamihan, hindi naman po lahat, karamihan ay nagtuturo po ito ng hindi po solid Bible based na teaching. Ano po? Doon po sa Acts chapter 20, basahin din po natin. Book of Acts chapter 20, 29 to 30. Basahin po natin to. Acts chapter 20, 29 to 30. Sabi po dito, I know that after I leave, savage wolves will come in among you, and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Makikita nyo po na dito sabi dyan ay savage wolves, sabi po ni Apostol Pablo dito na come in among you and will not spare the flock, even from your own number. Ibig pong sabihin ay sa body of Christ po. Yung body of Christ po ay masasabi natin na locally, internationally ay matatawag po natin sila yung body of Christ. Kaya makikita po natin dito, hindi lamang po sa local, maging sa international po, yung pong mga false prophet, false teachers ay nandyan po, kasama po natin. Sabi po sa 2 Peter 2:1, 2 Peter, hanapin po natin. 2 Peter 2:1, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Ayan po, sabi po ni Apostol Pablo, sabi po ni sa 2 Peter, ano po sabi po doon? But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. Ano po? Kung minsan po ay masakit pakinggan to, pero andun po, sabi doon among you. Kasama po natin, kasalamuha po natin ito pong mga false teachers, false prophet. At yan po yung mga matatapang pa pong magsalita dyan sa harapan ng pulpito. Ano pa po? 2 Timothy chapter 4. Basahin po natin 2 Timothy. Magbuklat po tayo ng Biblia. Chapter 4. Verse 3 to 4, sabi po dito, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myth. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Sabi po dito, mayroong time na sinasabi dito na itong mga tagapakinig ay gusto na lamang nilang pakinggan itong mga teachers na ito na lalabas dito. Ito po yung mga gustong nilang mapakinggan. Ayaw na po nila ng sound doctrine. Ito na lamang pong mga teachers na ito. Ito po yung mga panahon na masasabi natin na darkness time, ano po, dahil ito pong mga false teachers, false prophet ay nagsasalita po ng gusto na lamang pakinggan ng tao, wala na pong warning. Ano po, hindi na po sila nagsasalita ng warning para sa darating na panahon, kundi ito lamang po yung gusto nilang mapakinggan. Kaya po sabi dito, darating yung mga panahon na tatalikod sila sa tunay na nagsasalita ng
katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo lalo na po sa panahon na ito ng pandemic. Marami pong mga lumalabas diyan sa online dahil tayo po ay nasa bahay lamang at hindi po tayo nakakadalo sa ating mga churches at nakikinig na lamang po tayo sa mga online na preacher internationally, locally, ay maging maingat po tayo sa pinakikinggan natin. Kaya po bawat mananampalataya, naniniwala po ako na hawak po nila yung kanilang Biblia pagka po sila nakikinig. At ang mahalaga po ay magbasa po tayo lagi ng Biblia dahil sabi po ng Panginoon ay ipinadala niya yung Holy Spirit na siya pong magtuturo at magpapaalala sa atin ng lahat ng bagay. Kaya pagka narinig po natin ng isang nagsasalita sa harapan o isang preacher ay kung ito po ay may error na itinuturo, papaalam po sa atin ng Holy Spirit ang katotohanan ng salita. At pagka po may duda po kayo doon sa nagsasalita, ay buksan niyo po ang inyong Biblia at pag-aralan po yung teaching. Diyan po sa mga makikita po natin yung mga churches ngayon na kung pag-aaralan po natin yung kanilang mga tinatawag na statement of faith, ay makikita niyo po doon na pare-parehas lamang, wala po kayong makikita na error o mali. Pero doon po sa mga preaching, doon niyo po makikita yung error o mali ng isang nagtuturo doon sa harapan. Kaya mahalaga po na pinag-aaralan po natin yung Biblia dahil kung minsan po ang nabubusog po sa atin ay yung ating mga feelings, ang ating mga emotion. Kaya po pagka yung isa pong false teachers o isang false prophet nasa harapan o nagpipreach, pagka po siya ay false, ay binibigyan lamang po tayo ng false hope. Hindi po siya pang eternity, mga pang temporary lamang po ang ibinibigay po sa atin ng mga yan. Kung tayo po yung madalas na makikinig sa kanila, ay bibitag po tayo na laging parang gusto nating pakinggan yung isang preacher na yun. Pero ang mahalaga po ay mag-pray po tayo sa Holy Spirit at itanong po natin sa Kanya kung itong nagpipreach ay ito ay tunay na lingkod ng Diyos. Kaya tayo po yung magpatuloy. Sabi po sa Jeremiah, basahin po natin yung aklat ni Jeremiah 23:16. Jeremiah 23:16. Sabi po dito ay, "This is what the Lord Almighty says, do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord." Ayan po, maliwanag po ang sabi dito na sa Jeremiah na the Lord says, the Lord Almighty says, do not listen to what the prophet are prophesying to you. They fill you with the false hopes. Ito po yung kuminsan ay ginagamit nila yung salita at pangalan ng Panginoon. The Lord says to me. Kuminsan po ay yun ang kanilang sinasabi. Na akala natin sila ay kinakausap ng Diyos upang sabihin sa atin yung ganito, ganyang bagay. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon dito, binibigyan lamang tayo ng false hope ng mga false prophet, mga pangsamantalang bagay sa ating mga emotion at sa ating mga feelings na sinasabi nitong mga false prophet. Sabi po dun sa Jeremiah 14:14. Sabi po dito, "Then the Lord said to me, the prophet are prophesying lies in my name. I have not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false vision, divination, idolatries, and the delusion of their own minds." Yan po, sabi po ni Jeremiah. Kaya po makikita natin kung minsan yung mga nagtuturo o nag-aaral, ang sinasabi nila, the Lord said to me.
today, blah blah blah, ganyan po, ano po, the Lord said to me, ganyan. Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon ay they are prophesying to you false vision, divination, idolatries, and the delusion of their own minds. Sa kanila lamang pong mga sariling kaisipan lamang po nang gagaling yung sinasabi po nito. Kaya napakahalaga po na lagi po nating hawak ang Biblia kung tayo po ay nakikinig o tayo ay na may memorize po natin yung salita ng Panginoon. Kaya pagka nagsalita po yung isang nagtuturo ay kumikilos po ang banal na espiritu upang ipaalam sa atin kung ano po yung katotohanan ng kanyang salita. Doon po natin mapagkikilala kung mayroon po tayong napapakinggan ng mga false teaching, false prophet. Mag-iingat po tayo. Sabi po doon sa 1 John chapter 4. Kaya nga po, inaanyayahan ko kayo at in-encourage ko kayo na pagka po nag-aaral tayo o sino man po ang inyong pinakikinggan, dalhin niyo po ang inyong Biblia, magbasa po. Basahin po yung mga sinasabi. Sabi po doon sa 1 John chapter 4, verse 1, sabi po dito, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Inuutusan po tayo, i-test po natin yung pong spirit kung ito'y nanggagaling sa Panginoon. Hindi po masamang mag-test. Kailangan po nating malaman, nasa tamang pagtetest lamang po through the instruction ng salita ng Panginoon at ng gabay ng Espiritu Santo, ay i-test po natin yung pong mga aral na naririnig po natin. Meron po tayong 3 bagay na pwedeng gawin, how to avoid and knowing these false teachers and teachings, para malaman po natin kung yung mga aral na narinig natin ay pwede nating tama o nasa mali. At meron po tayong 3 bagay na po pwede po natin gawin. Anong sabi po dito? Examine what you hear and test it against through scriptures. Ang scriptures po ay matatawag nating words of God, yung Biblia, scriptures, ito po yun. Ano po yung ating Bible? Ano sabi po dun sa Acts chapter 17 verse 11? Tingnan po natin kung ano yung sinasabi dito sa Acts. Chapter 17 verse 11, sabi po dito, basahin po natin. Now the Berean Jews were or more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Ano po? Napakasipag po nila na magbasa ng scriptures at in-examine po kung yung sinasabi sa kanila ni Pablo ay totoo. Dapat po ay maging ganito po tayo, mga Berean tayo, na lagi po natin in-examine. Kahit napakinggan po natin na nalagpasan na po natin, ilang araw na nating narinig, ay pwede pa rin po nating balikan dahil andyan lamang po yan sa napapanood natin sa online, ang kanilang mga teaching. Kaya po pwede po nating balikan at i-examine po natin kung totoo yung sinasabi ng isang nagtuturo. Yung pangalawa po ay hold God's word truthfully. Basahin po natin doon sa 2 Timothy Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. Kung ano yung sinasabi po. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Ayun, pinangahawakan po natin
na-handle, sabi po dito, correctly handles the word of truth. Kailangan po natin na hawak-hawak po natin, matibay po nating pinangahawakan yung katotohanan sa ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Kailangan po natin, hawak-hawak po natin yun sa ating mga buhay, yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Titus 1:9, sabi po dito, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Ano po, hawak po niya firmly the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine. Ano po, panghawakan po natin yung katotohanan ng salita. At dito po tayo ay makakaiwas po tayo sa mga aral na dumarating na hindi angkop sa salita ng Panginoon, dahil dito rin po nanggagaling ang mga itinuturo ng false prophet. Kukuha lamang po sila ng selected Bible verse, at pagkayari po nun ay napakahabang kwento na po. Kaya makikita nyo po doon ay kalahating truth at kalahating error o false na teaching na ito po ay kanilang iminimix ang teaching na ito sa salita ng Diyos, at yung kanilang sariling agenda ay ipinapasok po nila, pagkayari po na lang sabihin yung salita ng Diyos. Pangatlo po, siyempre po yung pray. Ano po, lagi po tayong mag-pray at humingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo. Give us discernment, ano po, para ma-discern po natin yung pong itinuturo ng false prophet o teachers, kung ito ay mali. Basahin po natin yung Philippians 1, aklat ng Philippians. Basahin po natin. Philippians chapter 1, 9 to 11. Sabi po dito, "In this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God." Ang sabi po dyan ay this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless for the day of Christ. Ano po doon? Kaya napakahalaga po ng panalangin, at lagi po yung ipapanalangin yung pong mga pastors po natin na sila po ay huwag mahawa sa mga dumarating na aral po, dahil po sila ay pag nabarkada po yan sa mga false brethren na hindi po, at na-influensyahan po sila ng mga teaching po ng mga dumarating ngayon, ay po pwede pong dumating din sa time na magsalita rin po sila ng hindi po naayon sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagpapanalanginan. Pag-pray nyo po lagi yung mga pastors po natin. At yung mga pastors po natin, naniniwala po ako na lagi din po nila tayong ipinapanalangin. Kaya ganun po yun, magpanalanginan po. Ay napakahalaga ng pananalangin. Ang sabi po dyan ay filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Ano po? Mapuno po tayo ng fruit of righteousness na nanggagaling po sa ating Panginoon. Sa Colossians chapter 1 po, basahin din po natin. Colossians chapter 1. Kasunod lamang po yan sa Colossians chapter 1, 9 to 10. Basahin din po natin. "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will, through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live
a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Ayan po, kaya po napakahalaga ng panalangin na sabi po diyan ay ipinananalangin ni Pablo, ito pong kanyang mga taga-Thessalonian na bigyan ng understanding, wisdom, na ito pong kanilang buhay ay maging pleasing sa Panginoon, bearing fruit in every good work. Kaya po, panalangin po upang tayo ay manatili sa katotohanan at hindi po tayo mailigaw ng mga dumarating na mga aral. Kaya ito po yung tatlo, examine what you hear and test it against true scriptures. Ito po yung una, hold God's words truthfully and pray to the Lord that give us discernment upang makita natin yung mga error ng mga aral. At yun po ang ating maiksing pag-aral. At tayo po ay magtatapos sa panalangin. Yun po ang pinakamahalaga na nagagawa po natin. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, sa aming Amang sumasalangit, salamat sa aral, Panginoon, na dinala niyo po sa amin upang kami ay maging aware, magkaroon po meron pong warning, Panginoon, para sa amin, lalo na po sa panahon ngayon, sa aming pong mga naririnig ng mga preaching, sa mga online, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng discernment, Panginoon, upang makilala po namin yung pong mga error at mga false, Panginoon, na hindi po dapat namin mapakinggan dahil hindi po kami magiging healthy sa pakikinig, Panginoon, ng mga error ng aming spiritual na kalagayan ay hindi po ito healthy para sa amin po, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman, lalo na po sa aming pong mga nakikinig ngayon, ay pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng karunungan, kaalaman upang mapagkilala po nila, Panginoon, yung pong hindi natatamang aral o turo, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon. Lord, maraming pong salamat at ikaw po ang maitaas lagi sa aming mga buhay. Kami ay maibaba, Panginoon. Gayon din po ang inyong mga lingkod na tunay na lingkod, Panginoon. Tulungan niyo po sila na wag po silang mahawa o maligaw, Panginoon. At sa gayon ay makapagturo po sila, maiaral po nila, lalo na po sa mga tagapakinig, yung pong tunay na aralan ng gagaling sa inyo. Salamat po, Ama. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Salamat po sa lahat po ng nakikinig, at kung kayo po ay bago lamang, ay encourage ko po kayo na basahin niyo po ang Biblia at magtanong po kayo sa inyong mga kasamahan o meron po kayong kakilala na mga born again believers po na pwede niyo po mapagtanungan. At kung kayo po ay yung pong kaligtasan ay nais nyo pong malaman, meron po tayong mga video na pwede nyo pong mapakinggan. Hanapin nyo lamang po dyan dito po sa ating site, at kayo po ay dalhin nyo ang Biblia at pag-aralan nyo po. Kaya God bless you all sa lahat po sa inyo.